Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Huwebes, ika-19 ng buwan ng Agosto. At gaya po ng ating paalala sa inyong lahat at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kasama na yung Secretary of Health, si Secretary Charlie, lahat na yata kami sa gobyerno. Maliban dito sa mga pasaway nating mga senador at mga detractors. Never naman silang nanabagan sa inyo. Kami lang ho, ayaw nilang sumama talaga. Makikiusap po kami kung maaari kayo ay magsuot ng inyong mga face mask and face shield. And observe po kayo ng social distance of 2 meters or 6 feet pag kayo po ay nasa labas na ng inyong mga bahay. At syempre, maghugas po kayo ng inyong mga kamay sa tuwi-tuwi na ng sabon at tubig. O kaya naman, magdala na lang kayo ng alcohol. O, di ba? Sanitizer. And syempre, huwag kayong makakalimot. Kailangan malusog ang katawan. Healthy body prevents the entry of any virus or bacteria. Hindi po ba? Bago natin makalimutan, palagi natin nakakalimutan magpasalamat yung mga umaalalay sa atin Itong grupo na pag nang nagpunta ho tayo kasi sa Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ifugao Province, Abra, yung dinaanan ho natin, itong mga military, nandaanan natin pati mga PNP. Kaya magpapasalamat tayo. Binigyan tayo ng mainit na welcome. Yung pong si Philippine Army Colonel Ferdinand de la Cruz, Chief of Staff of 5th Infantry Division. Philippine Army Camp Major Ferdinand Melchor de la Cruz. At dyan naman po sa PNP, yung RD ng Cordillera, si General Ronald Lee. At si Police Colonel David Mariano, ang Provincial Director dyan sa Ifugao. Diyan naman po sa Provincial Director ng Mountain Province, PNP Colonel Ruben B. Andiso. Ganon din po yung Provincial Director ng PNP sa Kalinga, si Police Colonel David Limong. At dyan po sa Buntok, ang Chief of Police naman na si Police Major Joshua Mateo. At siyempre yung Colonel Ferdinand de la Cruz, Chief of Staff ng Infantry Division. At si Major Ferdinand Melchor ng Gamu Isabela. De la Cruz din siya. Pareho sila de la Cruz. Parang magkamag-anak kayo. Uy, salamat sa inyo. Salamat doon sa mga pag-alalay nyo. Sa akin, Dr. Panelo, at sa mga iba pang kasama nating mga government official din, at yung mga private friends natin. Alam nyo ba, pasalamatan din natin palang at babatiin natin ng happy birthday yung ating national legend artist, si Mr. Saklag. Ito ay tatay ito ni Jun Saklag Nagpunta tayo dun sa lugar nila. Kasama yung kanyang magandang kabiyak. At binigyan tayo ng isang set ng, ano ba yung set na yun? Parang yung mga bilog. Ano tawag doon? Gong? Hindi naman yata gong ang tawag doon. Text mo nga sa akin dun sa club kung anong tawag ninyo doon. Kailangan pa daw magpatay tayo ng baboy Kasama daw sa ritual nila yun. Anyway, salamat sa inyo. Eto, meron na naman tayong natuklasan. Binanggit na natin ito ng isang araw. Merong bagong variant. Lambda variant. Naalala tuloy natin yung coaching, yung coaching ni Mr. Sicade sa Unilab. Napakaganda, Lambda. Mitsubishi yata yung Lambda. Two-door. Para kang
Para kang nasa space eh. Parang space car eh. Ganda. Di ba, meron tayong Delta variant. Ito naman Lambda. Uubusin yata ang alphabet nito ah. Kasi yung Delta, yung Lambda, Omega, Upsilon, yun yung mga letra ng Greek letters yun. O kaya, meron na naman natuklasan daw ibang klaseng variant. Nag-mutate yung virus ng corona. At sa ngayon kay Secretary Ed Año, kaya kailangan talagang maging stricto tayo sa community quarantine protocols natin. Kailangan ipatupad natin ang lahat ng mga pagsusuot ng mask, pagsusuot ng face shield, paghuhugas ng kamay, ano pa, pagdidistansya ng 2 metro o 6 na piye, lahat yan, napakahalaga niyan. Kasi nga, itong mga bagong variants, nag-mutate to eh. Kung baga, nagkakaroon na ibang buhay itong mga virus eh. Kaya kung minsan, yun daw mga bakuna natin, yung kakayahan nila na magbantay sa katawan natin, kung minsan nababawasan. Pero kung bawas lang naman 5%, 10%, wala yun. Kasi usually naman yung bakuna, ang effectiveness po sa ating katawan nito ay mga pinakamababa 70%. So mataas yun. So kahit na anong bakuna, mataas. But anyway, merong itong ang bagong Lambda variant na galing ito sa Peru. Parang nagbabanta na naman, napapasok sa atin. Kaya sabi ni Secretary Año, manatili lang kayo sa bahay, huwag na kayo labas ng labas kasi. At yung kanyang mga PNP, sabi niya, binigyan niya ng kautusan, maging stricto kayo sa pagpapatupad. O kaya hindi niyo ba napapansin, yung mga checkpoints, kaya kung minsan nagpipila kasi tinitingnan nila kung sino yung mga nakasakay. Siyempre, titingnan nila kung may bata, bawal yon. Kung meron namang senior citizen, bawal din yon. Except that, kung authorized person ka naman outside of your residence, pwede. Di ba? Pupunta ka ng ospital, pupunta ka ng butika, mamimili ka, grocery, siyempre, hindi naman po pwede. Paano kung nag-iisa ka sa bahay? Hindi naman po pwede hindi ka lalabas. Yun. Yun ang mga binabantay nila. Kasi itong Department of Health po natin, kinumpirma nila na meron na silang nadetektahan, natuklasan na sila ang unang kaso ng COVID-19 Lambda na galing sa Peru. Kaya dahil dito, sa kalakarang ito, kailangan mo talaga maging masigasig tayo, maging alerto tayo, maging stricto tayo, bantayan po natin ang ating mga sarili na huwag tayo maging lax, huwag tayong paprente-prente at baka masingitan tayo nitong virus ng mga iba-ibang variant. At saka si Secretary Año, pareho ni Secretary Charlie at ni Secretary Duque, medyo nagbigay ng babala. At saka at the same time, payo. Huwag ho kayong magpapabakuna ng dagdag. Pag kayo nabakunahan na, okay na yung isa, kung Johnson & Johnson, 2, kung iba-ibang uri ng bakuna. Huwag nyo nang dagdagan at baka makasama pa sa inyo. Huwag nyo nang gayahin si Congressman Ronnie ng San Juan, Zamora. Kasi yun naman, talagang inutos ng doktor sa kanya yon. Meron siyang sakit na iba Kaya kailangan niya ng dagdag. Booster. Wala naman nangyari sa kanya. Ibig sabihin, hiyang siya doon. Pero hindi ibig sabihin na wala nangyari sa kanya pag kayo tinurukan ng booster, dagdag. Wala mangyari sa inyo. Nako, mag-iingat kayo. Iba-iba ang katawan ng tao. Ang katawan ng tao, iba-iba ang pagtugon doon sa mga estrangherong bagay na pumapasok sa katawan natin. Yung mga kalaban natin, yung mga bakterya, mga virus na yan.
maging maingat tayo. Kaya nga pati si Secretary Anyo, okay din sa kanya yung di ba nung isang araw sabi natin, may mga ordinansa na bawal ang booster bakuna, vaccine. Pag ikaw ay nahuli, nagpapanggap ka na ikaw hindi pa nabakunahan ka na pala para maturokan ka lang ng pangatlo. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Kaya, lalabag ka sa batas. Magmumulta ka na, makakukulong ka pa. O yun bang gusto nyo? Anyway. So, tandaan po ninyo yung mga paalala natin. Ngayon, yun yung mga magulang at yung mga guardians ng mga bata. Maging maobserba po kayo sa ating mga anak, mga apo, mga pamangkin na nasa bahay natin. Alam niyo kung bakit? Kailangan binomonitor natin yung mga yan. Pag napapansin po natin, na halimbawa, biglang nilagnat yan at mataas ang lagnat. O kaya naman, nahihirapang huminga. Sabi niya, tito, mami, mama, papa, grandpa, lolo, nahihirapan akong huminga. Sabi ng Philippine Pediatric Society, grupo ito ng mga doktor na nanggagamot ng mga bata. Kailangan daling kagad natin sa ospital. Sapagkat alam niyo ba, yung 1.7 milyon na mga kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa, ang 10% nun mga bata. At yan ang nagsabi ho niya ng Philippine General Hospital. Nasa data nila yan, nasa record nila. Kaya, kailangan turuan po ninyo yung mga bata sa bahay ninyo na magsuot ng mask, maghugas ng kanilang mga kamay, ng sabon at tubig, o gumamit ng sanitizer or alcohol. At ito isang-ayon kay Dr. Cynthia Cuayo Wico, pediatrician at fellow ng Philippine Pediatric Society. Kaya alam nyo, doon sa bahay namin, kapit-bahay ko yung aking anak na si Paulo at manugang kong si Ria, yung anak nilang dalawa, babata. Si Pia, nag-birthday. Happy birthday my dear favorite granddaughter Pia, nag-birthday the day before yesterday. Palagi nakamas yung dalawang yon. Bulilit 7 years old na siya. Yung isa naman, 3 years old. Nakamas sila palagi. At talagang yung daddy nilang anak ko si Paolo talagang nagmo-monitor. Ako nga, hindi nga ako pumapasok sa bahay nila. Hanggang bintana lang ako. Nakamas na. Doble na nga mask ko. Meron pa akong face shield. Tapos yung salamin pa ng bintana, doon lang kami nagko-communicate. Ngayon, sabi ng mga pediatrics, mga doktor, tingnan nyo, pag medyo inuubo yan, o sinisinat yan, o sinisipon yan, o kaya naman nagdadiarrhea yan, yan ang mga senyales na baka tinamaan ng COVID yan. Mabuti kung ordinaryo ang kaso. At tingnan nyo kung ito bang mga bata ninyo, ito ba, nabakunahan na ito ng flu, o kaya ng pneumonia. Kasi ano man sa mga sintomas na binanggit natin, pag ang fever ay ayaw bumaba at magka-40 na at 3 araw na ang fever, kumaga yung 40 temperature mo yun. Medyo red flag na yun. Pangalawa, pag nahirapan na ho siyang huminga, kailangan, sabi ni Dr. Cuayo Wico, pag halimbawa mayroong lagnat, painumin nyo ng maraming tubig o kaya paracetamol. At palagi kayong kept cool. Ano kaya ibig nyo sabihin ng be kept cool? Mali yata yung, anong ibig mo sabihin? Kept cool. Ibig sabihin yung environment mo, malamig, huwag ka sa init. Huwag na tayo daw magbigay ng antibiotic. Kasi yung virus ay hindi naman nakukuha sa antibiotic yan. At huwag daw yung babalutin ng mainit. Ang bata, halimbawa, nagkasakit o may lagnat.
Dapat daw, pag, kasi usually, sa mga probinsya, binabalot ng mainit, o kung siya, pinaliligo ng mainit. Sabi niya, punasan nyo na lang ng ordinaryong tubig galing sa gripo. Kumbaga, medyo, hindi naman kalamigan yun, pero hindi naman mainit yun. Hindi mainit. Anyway. Alam niyo ba na ang 6 na Metro Manila na local government units nakapagbakuna na ng buong-buo ng kalahati doon sa target nila. Mahirap po itong target na 250,000 bakunang turok sa araw-araw. Sapagkat, alam nyo, ito pong 2 linggo nating ECQ, ginawa nating pagkakataon na dumami ang mabakunahan natin. Alam niyo ba yan sa San Juan? Yung kay Mayor Francis Zamora. Sa Marikina, kay Mayor Teodoro naman yan. Sa Mandaluyong, kay Mayor Abalos naman yan. Sa Maynila, kay Mayor Isko naman yan. Sa Navotas, kay Mayor Chanco naman yan. Pati na dyan sa Pateros. Alam niyo ba na nakapaturok na sila ng 2 beses ng bakuna sa mahigit sa kalahati ng kanilang tinatarget na populasyon. Ibig sabihin, kung ang target mo 70%, abay naka 35 na sila, mahigit. O baka naka 40% na sila, baka 50% pa nga eh. So madalit sabi, maganda ho yun kasi lahat ho tayo, tinatarget natin 70% of the adult population. At katunayan, itong Patero, San Juan at Navotas, ito lang ho ang mga bayan dito sa Metro Manila na ang populasyon hindi umaakyat, hindi mahigit sa 300,000. Halimbawa, sa San Juan. Alam niyo ba, less than 300,000 sila doon. Naubos na nilang bakunahan lahat na tao doon. Biro niyo 100%. Doon sa target, sa target ng populasyon. Ibig sabihin, hindi naman 100%. 100% nung target population. Ibig sabihin, kung ang target mo 70%, 70% nung adult population mo na bakunahan mo. Ang Las Piñas naman daw, halos nasa kalahati na sila. Sapagkat 48% na raw ang naturukan nila doon sa kanilang target population. At pagdating naman daw sa mga first dose vaccination, lahat na 17 LGUs, narating na po nila yung kalahating target nila. Kaya nang sinabi ko sa inyo kanina, yung San Juan, yung Marikina, yung Mandaluyong, lalong-lalo na. Naka first dose jobs na sila doon sa 100% ng target populations. Madalit sabi, yung second dose na lang ang kailangan nila. Sa Quezon City naman, sa Las Piñas, sa Taguig, nakaturok na rin sila ng at least 1. At least 7 in every 10 of their target people. Kung baga sa 10 na target nila, nakapito na silang naturukan. Kaya dyan sa Parañaque, sa Pasay, sa Pasig, nakabakuna na rin sila ng mga 60% dun sa target populations nila. Hindi ba maganda yun? Ito naman nung teka muna, pahinga muna tayo sandali. Balikan po natin kayo. Itong Presidential Communications Office ni Secretary Martin Andalan, binabalita naman
na si Presidente Rodrigo Roa Duterte yung sinusuporta ng media. Ay, ito matagal na. Mulat sa pool naman si Presidente, talaga namang suportado niya media. At sa ngayon kay Secretary Andanar, merong itinayong bagong building ang Philippine Information Agency Cordillera dyan sa Baguio. At isa raw ito sa 4 na Philippine Information Agency na naitayo doon sa Rio na yun. Kasi dati-dati, nangungupahan lang po itong mga PIA, regional offices. Marami ng taon. Kaya sa panahon ng Duterte administration, minabuti na nagtayo na, nag-construct na ng office buildings. Diyan po sa Tabuk City, di ba galing tayo dyan. Nakasama natin si Mayor Darwin Estranjero ba yun? Estranjero? Parang stranger. Mahusay na mayor yun eh. Kaya lang nag-text sa atin, hindi ko lang masabi kung ano eh. Tinext siya, tinatanong ko, ano ba problema mo dyan? Pero tuwan-tuwa siya. Hindi ko pa nga pala naikikwento sa kanya dahil naging problema namin doon sa lugar na Mountain Province, Ifugao Province, dyan sa Kalinga, sa Apayao. Maniniwala kayo eh. Walang internet doon, walang wifi. Kaya yung mga bata, reklamo ng mga magulang, paano naman itong mga bata mag-aaral? Meron nga kaming tablets para sa kanila, meron kaming telepono, meron kaming laptop. Wala namang wifi, di useless. Kaya mabuti na lang at merong bagong player, yun yung Converge na nagmamayari ay si Dennis Anthony Uy ng Pampanga. Aba, nung malaman niya ho, sa pamamagitan ni Ed Pamintuan, pinakilala ho tayo. At nung nag-meeting kami, pinakita niya yung screen kung ano na ang inabot ng Converge sa internetize ng buong Pilipinas. Yung Baguio daw natapos na nila. Kaya malakas ng wifi doon. Nung malaman nila na yan ang problema ng 4 na probinsya, sabi niya, ako, suportado ko yan si Presidente Duterte. Sabi ni Dennis Anthony Uy ng Pampanga. Kaya tutulong ako. Palalagyan natin ng internet yung 5 probinsyang yan. Yung Cordillera Administrative Region. Kaya sabi niya, bago mag-Oktubre, meron na yan. Magpalagay ako ng satellite yan. Habang inaayos natin yung backbone. Sabi niya, ang galing mo talaga, Mr. Dennis Anthony Uy. Salamat. Yan ang nagagawa ng mga salip na pupulaan yung gobyerno. Tutulong na lang kayo. Ito isa sa mga players Pati Smart saka Globe, hangas dito sa Converge tinatalo daw sila sa pag-i-install. Magaling to si Dennis Anthony Uy. Salamat sa iyo. Dating mayor ng Angeles City, si Ed Pamintuan. Ito yung naging tuloy natin Anyway, sabi pa nga pala ni Secretary Andanar, itong mga pagtatayo ng mga iba-ibang media facility sa labas ng Maynila. Halimbawa, ito sa Visayas, Media Hub, yun, sa Mandawi City yun. Sa Cebu, pati dyan sa Bukidnon. Meron din ng Government Communications Academy dyan sa Manolo Fortis, Bukidnon. Ito raw, lahat ito ay bahagi ng all-encompassing legacies kung mga tinanim, kasama ho yan sa mga legasiya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa naiiwan sa atin na sinimulan at iiwanan at ipagpapatuloy niya. Pag siya ay tumakbong vice presidente, sigurado naman panalo ito. Wala namang kaduda-duda ito.
Kaya ito raw mga patakarang ito ay sinusulong ng PCOO sa ilalim ng Executive Order Number 2. At ito ho ay programa nito yung tinatawag na Freedom of Information. At yung pong Presidential Task Force on Media Security. At sinusulong din po ng ahensya na magpasa ng mga batas kaugnay naman sa media workers. Yung sa kapakanan nila, kaya tawag nila doon Media Workers Bill. Pati ho yung Freedom of Information Bill and the People's Broadcasting Corporation Bill. Sabi ho ni Secretary Martin, naniniwala ako at ako ay kumpiyansado na pag-alis na ng administrasyong ito, mas mahusay ito kesa dun sa natagpuan ko. Kaya tungkulin daw natin na bigyan na kung ano man ang binigay sa atin ng dakilang lumikha, lalong pagandahin natin. Para pag umalis tayo, mas maganda kaysa dun sa natagpuan natin. Samantala, ito, magandang balita naman to. Yung kaibigan natin to ang tatay nito, kaibigan din natin, na istrikto. Si Yusek Dinyo. Nirereklamo ng ibang barangay kapitan dahil napaka-istrikto daw. Alam nyo, kuminsan kailangan din ng istrikto Tinutukoy natin yung anak nito, si Liza Dinyo, yung kabiyak naman ni Aisa Sigera. Siya ho ang chair o puno ng Film Development Council of the Philippines. At inaakit po nito ang antas ng industriya ng pelikula rito sa ating bansa. Kaya yung pong Film Industry Conference sa International Film Industry Conference online mula September 16 to 19 at mahaba ang celebration nito, 1 buwan. Meron na silang nilinya na mga programa para sa unang pagdiriwang ng Philippine Film Industry Month. Alam niyo itong si Yusek Liza Dinyo, masipag ito at saka creative siya. At saka ito, wala itong kahit na ito pinahihirapan mo pagdating sa budget o kahit na wala. Matapang, malakas ang nito. Ang fighting spirit, dito sumusuko. At saka, she wins over her detractors. Ngayon, hanga na sa kanya. May katutubong galing at talino. Kaya daw yung pang-5 edisyon ng IFIC, pagpapatuloy daw na magbigay ng malawak na kaalaman sa mga batang gumagawa ng pelikula, pati na yung mga mahihilig habang dinadala nila, sinasama-sama nila yung local at international na mga eksperto sa industriya bilang mga tagapagsalita o panelist sa mga susunod na gagawin nilang sesyon at mga klase. Alam niyo yung IFIC, dati aktual ang harap-harapan ng usap-usapan niya, ng mga komperensya. Pero dahil nga sa pandemya, di siyempre, nag-virtual tayo, nag-online tayo. Kaya last year, nag-online na sila. And meron silang 2,000 na sumama dito sa online conference. At sa buong event ito, hindi sila kumalas. Kaya itong taon na ito, sabi ni Yusek Liza Dinyo Sigera, merong libreng public sessions at master classes na bukas sa publiko, magito man ay lokal o international. So, ang sabi po ni Film Development Center of the Philippines Chairperson and CEO na si Liza Dinyo,
Yung tagumpay daw po nung nakaraang taong Film Industry Conference, nagpapahiwatig na kahit nasa gitna ng pandemya at ang paglipat sa online platforms, yun daw pong passion. Yung ano bang ibig sabihin ng passion? Ang passion parang yung marubdob na pagnanais na makapag-aral sa iba't ibang aspeto ng cinema o ng pelikula ay naririyan pa rin kahit na nagpandemya, kahit na nag-online. Kaya daw dito sa 5th edition, yung pong International Film Industry Conference Online, gusto nilang suportahan yung mga nag-aambisyon at mga batang gumagawa ng pelikula sa Pilipinas at kasama na rin yung mga tagalabas. Sa papanong paraan, magbibigay po kami ng mga aral o mga leksyon na magtuturo sa kanila upang sila naman ay matuto at gumanda ang kanilang pananaw at ang kanilang kaisipan at ang kanilang kadalabhusaan or expertise na tinatawag sa paggawa ng pelikula. Yan ang sabi ni Chair Liza Dino. Ito nga o palang IFIC, International Film Industry Conference. Tatakbo ito ng Setyembre. At ito pong buwan ng Setyembre, diniklara na po ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na Philippine Film Industry Month sa pamamagitan ng isang pinalabas niyang Presidential Proclamation number 1085 series of 2021. At kasama po dito sa proklamasyon na ito at ang gaganaping IFIC run ngayong September, yung pong mga inorganize ang Film Development Center of the Philippines na mga programa, mga proyekto, mga aktibidades para sa taong-taong selebrasyon. Congratulations sa iyo, Yusik Liza Dino. Talagang masipag. Marami ka talagang may kukontribute. Mapapalakas mo ang film development dito sa ating bansa. Samantala, nanggagalaiti naman itong si Secretary William Darro sapagkat meron siyang mga naririnig na may anomalya daw sa pagbabahagi ng mga fertilizer. Sabi niya, mali yan. Teka, babalikan po natin kayo. Konting patience at konting cool. Secretary William, huwag masyadong uminit ang ulo mo. Alam mo naman yung mga detractors Walang magawa yan, kaya dapat ang style mo niya, ngingitan mo na lang sila. Be amused by it. So we'll get back to you after a few reminders from our studio. Alright. Puntahan na natin itong si Secretary William Dar. Nagre-react siya. Kasi nga, meron mga akusasyon ng meron daw anomalya sa pagbabagi ng fertilizer sa mga seeds, mga buto sa mga magsasaka dyan sa North.
Sabi niya, alam niyo ba na ang Department of Agriculture, nakarating nga yung pinakamataas na antas ng distribution rate ng libreng fertilizer at inbred at hybrid seeds sa mga magsasaka na intended ito para sa 2020 at 2021 dry season. At labag sa paninira, hindi po totoo itong proyektong ito ay may anomalya. Sapagkat itong mga aligasyon nito, ito'y malisyoso at walang batayan na ginagawa ng mga leader ng civil society organization at isang farmers group. Wala pong katotohanan sapagkat nakuha natin yung pinakamanga antas ng pamamahagi. At ang rate natin ay 98% among the rice farmers, sa mga magsasaka nating nagtatanim ng palay. Lalong-lalo dyan sa parte ng Ilocos Norte, dyan sa Ilocos Sur, pati na Isabela, na mga magsasaka rito, they availed, kumbaga, yung libreng fertilizer, tinanggap nila yun. At ito'y nasa ilalim naman ng programang Rice Resiliency Project para sa taong 2020 at 2021 sa panahon ng tag-araw. At yung pong performance na yan, sabi ni Secretary William, yung marating mo yung 98% distribution rate. Aba, sabi niya, ito ang nagpapasinungaling dito sa mga impormasyon na walang katuturan at walang katotohanan na pinalilipad nitong dalawang mareklamong grupo na binanggit natin sa inyo kasi nga. Sapagkat walang katotohanan na yung pong pamamahagi ng mga fertilizer sa mga magsasaka ng bigas na pinondohan ng Bayanihan 2 merong anomalya. Katunayan, sabi niya, yung pong Ilocos Norte, 97.8% ang accomplishment rate namin dyan. Sa Ilocos Sur, ganun din, 98.2%. Diyan sa Isabela, 98.3%. Paano nyo sasabihin may anomalya? Wala pang 2% yung hindi nakatanggap. Oh. Hindi ba? Oh, anyway. Ito naman ng Bangsamoro Autonomous Region, yung kanilang Ministry of Education. Diyan sa BARM, alam niyo ba yung BARM? Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagsimula na po sila na magtayo ng mga makabagong eskwelahan para sa yung mga basic o kaya naman higher education learners dyan sa Rion na binanggit natin. At sa ngayon kay Ministro Mohagher Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, 22 units ng 2 palapag at 10 classroom school buildings ang matatapos na dyan sa Rion. At itong mga school buildings na ito, inaasahan na matatapos ngayong taon. At sa buong bilang ng mga bagong buildings, school buildings, 2 ay para sa BARM Special Geographical Area sa North Cotabato, 4 sa Maguindanao at 3 sa Lanao del Sur. Isa sa Marawi City, 2 sa Basilan, isa sa Lamitan City, 2 sa Sulu, at 2 sa Tawi-Tawi. Paano kayo mga detractors, mga oposisyon na senador? Tingnan niyo yan. Alam niyo ba ito? Sasabihin niyo na naman, walang ginagawa ang gobyerno. Kayo talaga. Sabi ni Ministro Iqbal, 17 sa mga gusali na itinayo ay pinondohan ng Regions Special Development Fund 2020. Alam niyo ba kung magkano nagkakahalaga?
375.2 million pesos po ito. At ito intended for basic education learners. At yung 5 natitirang school buildings for higher education naman learners na nagkakahalaga naman ng 96.5 million pesos. Ito naman, poponduhan naman sa ilalim ng General Appropriations Act of Bangsamoro. Kaya wala hong Bangsamoro ang maiiwan pagdating sa edukasyon. Yan ang sinabi ni Ministro Iqbal. Samantala, alam niyo na ba, hindi ba nagkakagulo dun sa Afghan, bansang Afghanistan. Kasi yung mga Taliban, nanalo na sila doon. Hindi ba mga Amerikano, parang sa Vietnam, ilang taon sila doon, lilabanan nila, wala, umalis din sila. Mahirap talaga, alam nyo, mahirap talaga pag ikaw dayuhan. Pupunta ka sa isang lugar, kalabanin mo yung mga naroon. Siyempre, dati ka ng talo. Unang-una, pagdating sa teritoryo, sa mga lupa doon, siyempre, yung lumaki doon, alam nila. Wala, anong malay mo naman kung hindi ka naman, wala kang kamalay-malay. Saan ka pupulutin doon? O kaya yan, nanalo yung Taliban, yung Afghan president na si Muhammad Ashraf Ghani, umalis na sa bansa noong linggo. Habang yung puwersa ng Taliban, pinasok na yung kapital ng Kabul at kinuha na nila. Kinontrol na nila yung palasyo, yung presidential palace. At sa ngayon po Presidente Ghani ng Afghan, kung meron pa daw ng mga kababayan niya na mamamartir o mamamatay o mapatayin, nasa harap ngayon ang pagkasira ng Kabul City. At ito ay isang malaking human tragedy, sabi niya. At yung Taliban ngayon, siya naman ngayon ang responsable upang pangalagaan ang karangalan, ang kayamanan ng Afghan people. Sabi niya, yung presidente yung umalis, si Ghani, Presidente Ghani, pagpapatuloy niya raw ang pagsisilbi sa bayan. Paano kaya niya gagawin yun kung umalis ka na doon sa Afghan? Kaya meanwhile daw, yung mga Taliban, siniguro naman daw po na lahat ng mga misyong diplomatiko, pati yung mga dayuhan sa Kabul, wala naman silang panganib na inaharap. At yung tagapagsalita nila na si Zabihullah Mujahid, sabi niya, kami ay committed na pangalagaan ng seguridad ng Afghan capital. Yung mga reporters sa mga media, ang sabi po naman nila, magdideklara na itong grupo ng Taliban ng Islamic Emirate of Afghanistan. At meron po sila ngayong curfew doon para naman daw mabawasan o mahadlangan yung paglaganap ng karahasan. Sang-ayon naman po dun sa mga naroon. Yun naman daw overall ng kalakaran doon, situation. Mukha naman daw kalmado sila mula nung dumating itong Taliban sa Kabul. Although meron kang maririnig na pailan-ilan na putok ng baril. Yan po ang report naman ng isang United Nations Resident and Humanitarian Coordinator na si Ramiz Alakbarov. Sa ngayon daw, nung siya nagre-report, wala naman daw siyang naririnig na aktibong paglabanan dyan sa parte ng Kabul. Nandun po siya. Kumbaga, doon siya pumirmi at nakikita niya kung anong nangyayari. Wala daw pong aktibong barilan doon. Manakanakang barilan lang maririnig mo. So, sa pangkalatan, kalmado naman daw. Meanwhile,
Ang ating pong pamahalaan nanawagan sa mga kamag-anak ng mga Pilipinong nasa Afghanistan na kung maaari, kayatin nila yung kanilang mga mahal sa buhay na sumali na lang dun sa programa ng pagbabalik ng mga OFWs na inorganisa ng ating pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Kaya nananawagan ang pamahalaan sa mga kababayan nating Pilipino sa Afghanistan. Itinas na natin ang Alert Level 4 na ibig sabihin, mandatory repatriation. Sa ayaw mo at sa gusto mo, kailangan na bumalik ka na muna sa Pilipinas sapagkat nanganganib ang iyong buhay. Kaya kung maaari lang, kayo po ay makipag-communicate, usapan kayo doon o makipag-ugnayan kayo kung sino man ang kilala nyo sa gobyerno, lalong-lalo dyan sa Philippine Embassy. At sigurado si Secretary Teddy Boy Locsin, busy ngayon. Ito si Secretary Boy Locsin, nayayamot siya pag naririnig niya na nasarado ang embassy o konsulado. Sabi niya, hindi dahilan ng pandemic na magsarado. Kailangan. Kaya nga meron tayong gustong magpakasal dito, Pilipina, na walang visa nang dumating kahapon. O edi may problema. Walang visa So, exclude siya. I-deport siya. Kaya lang naman siya nagpunta. Unang-una, gusto niya mag-invest. Pangalawa, mas mahalaga sa kanya, ikakasyal sa isang Pilipino. So, nataranta naman yung mga kaibigan niya. Tayo tinawagan. Ano na bang magagawa natin dito? Siyempre, tawag naman tayo kay Secretary Teddy Boy Locsin. Sinabi natin ang kalakaran. Tinawagan din natin si Commissioner Morente na nagpaliwanag naman na, Sir, since wala siyang visa, kailangan i-recall ko yung exclusion kasi wala nga akong visa. Kaya kailangan umalis na siya. Sabi ko naman, ano bang pwedeng gawin ng taong yan? Kasi kako, kaya yan nagpunta rito, ikakasal yan sa Pilipino at saka gusto mag-invest dito. Sabi niya sa akin, siguro sir, kailangan ng Secretary of Foreign Affairs i-waive muna yung requirement ng visa. Sabi ko, pwede ba mag-apply ng visa yan dito? Pwede naman sir. Pero kailangan muna waiver ng visa requirement. Paano ka ako waive? Kailangan daw may mag-i-endorse. Sino ka ako mag-i-endorse? Sir, kahit na sino. Kayo, sabi niya, pwede kayo mag-endorse. Sabi ko, ako naman kilala ko naman yung tao. Nakilala ko na, pati yung bride at yung mga kamag-anakan. At nakita naman natin, talagang sincero naman. Sabi ko, sige, endorse natin. So, tinawagan ko si Secretary Teddy Boy. At sabi niya, in-endorse mo, okay yan. Sabi niya, i-waive ko. Kaya siguro at this time, siguro kanina, dahil pinirmahan niya na yung waiver, at siguro naman si Commissioner Morente ay ni-recall na rin yung order at pansamantala siyang makakapanatili dito sa ating bansa habang inaayos niya yung kanyang kasal at yung kanyang investment. Hindi po ba? Di maganda. Everybody happy. Pero sabi ko naman sa kanya, bakit naman kasi wala kang visa? Alam niyo yung sagot sa akin, paano wala akong visa? Sarado naman ang embassy sa Turkey. Sabi ko, di nag-online ka. Wala rin, sir. Sabi niya. I tried many times over, sabi niya. There is no online. Embassy is closed. Kaya naman pala ako. Diyan na iinis yan. Si Secretary Teddy Boy Locsin, walang dahilan para kayo magsarado. At least, nagawa na natin ang paraan. So, welcome to the Philippines. Anyway, so yung pong mga Pilipino, meron na po tayong 32 Pilipino na na-evacuate na natin nung linggo pa mula dyan sa Afghanistan. At 19 pa naka-ready na aalis at pupunta rito sa ating bansa. Makabalik muna habang medyo ang sitwasyon doon mainit pa. Kaya yung pong Department of Foreign Affairs natin nagsasagawa ng mga arrangements para sa pagbabalik ng mga Pilipinong naiwan dyan sa Kabul.
lalong-lalo na dyan sa Doha, Qatar, na nag-aantay ng kanilang flight pabalik sa Pilipinas. Sabi ni si Secretary Teddy Bullock sa Twitter niya, "We're on this. We're taking out our people with chartered flights. We're sparing no expense. I'm reaching out for our only military ally to watch our back." Oh, sabi niya, ginagawan ko na ng paraan to ha. Sabi niya, kailangan makaalis ang mga tao natin at magsasagawa tayo ng mga chartered flights. At hindi problema ang gastos dito. At nananawagan ako sa mga kaibigan nating military na kailangan bantayan ninyo ang aming mga kababayan dyan. O yun yung mga Pilipinong nanonood sa atin ngayon. Diyan sa Afghanistan. Dahil may Facebook tayo, kaya nakakarating tayo doon. Sa Qatar, o kung saan man lugar. Ito ang kontakin nyo, yung Philippine Embassy sa Islamabad, Pakistan. Sa pamamagitan ng WhatsApp at Viber. Ito ang number, ito ang number, importante ito. Plus, may plus sign plus 923-335-244-762. Ulitin natin. Plus sign 923-335-244-762. Diyan naman po sa Messenger at Facebook, ito, capital O, F, W, help, H-E-L-P, P-H, capital yung P-H, yung help, H lang ang capital. At yung email po nila, ito naman, ISBPATN. Ulitin ko small letters lang ISBPEATN at gmail.com. Mukhang inabot na tayo ng oras. Pansamantala po, ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagpapaalam at nagsasabi po sa inyo, magsuot kayo ng face mask. Doble nyo. Gayahin nyo po ang inyong lingkod. Ayan. Magsuot din po kayo ng inyong face mask. And of course, pag kayo nasa labas na, kayo magdistansya ng 2 meters or 6 feet. Huwag niyong kakalimutan, magpapalusog kayo ng katawan. Magpabakuna kayo. Yung mga hindi pa nagpapabakuna. Yung bakunado na, huwag kayo magpa-booster muna. At saka, sa umaga, pag nagising na po tayo, huwag niyo naman kakalimutan na magpasalamat po tayo sa dakilang lumikha na binigyan po tayo ng buhay at dinudugtungan to sa araw-araw. At pati na ho yung mga biyayang binibigay po sa atin, pasalamat din tayo. Isama na ho natin sa panalangin, pasasalamat sa buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Panalangin po tayo, bigyan pa siya ng mahaba at malusog na pangangatawan upang ipagpatuloy niya ang kanyang matapat na paglilingkod sa ating mga kababayang Pilipino na mabigyan ng komportabling buhay ang bawat isa sa atin. Isama na po natin sa panalangin ang kanyang mga mahal sa buhay, pati na ho yung mga sarili natin. Panalangin po tayo na tayo'y bantayan din, alalayan, ilayo tayo sa anumang sakuna at anumang sakit, at tayo'y manatiling malusog at manalo tayo dito sa labanan sa coronavirus. Hanggang bukas na muli, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Ginong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo sa Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto
very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, yung pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka eh. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President.